Ah. Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Disclaimer lang uli, ang niraraakan ko po ay yung video, hindi yung paniniwala natin. Ha? Kasi may magwawala na naman dyan katulad nun, may niraakan akong video ni 88. Sasabihin nung bobo na nag-comment sa akin. Huwag mong pakialaman yan kasi wala kang alam sa pakikipag-communicate sa mga elemento. Naniniwala siya doon na totoo yung ginagawa ni 88. Putang ina mo naman, napakabobo mo naman. Hindi naman yung pakikipag-communicate sa elemento yung sinasabi kong peke, kundi yung video. Yun lagi isasaksak nyo sa utak nyo, no? Kasi ako, alam ko ang totoo kasi ako ay may third eye. Wala akong pakialam sa third eye mo, putang ina mo! Ang pinag-uusapan natin, peke yung video. Yung video. For example, ganito, no? Ano bang pwede kong analogy dyan? Diba? Halimbawa, may nakita kayong, ito to. Nakita nyo, may ginto ako na kwintas. Diba? Oy, ginto to. Tapos, hindi kayo naniniwala, hindi totoong ginto yung suot mo. Diba? Tapos, sasabihin ko sa inyo, totoong may ginto talaga. Totoong may ginto. Sa katunayan, meron nga akong sing-sing dito, ginto Totoo talaga may ginto. Di ba ang bobo? Hindi naman sinasabi kung totoo ang ginto o hindi. Ang sinasabi lang, peke itong suot ko. Nagigets nyo na? Hindi ko sinasabing hindi totoo ang duwende, aswang, ang multo. Ang sinasabi ko, yung video ang peke. Huwag tanga! Sobrang tanga natin minsan Iintindihin nyo na lang ang nire-reaction yung video Yung video po ang peke, hindi ko sinabi na hindi totoong may multo, hindi ko sinabing hindi totoong may aswang, hindi ko sinabing hindi totoong may duwende, yung video po ang peke. Napaka-bobo nyo talaga, putang ina nyo, napaka-bobo nyo lahat umintindi. Mga supporter ni 88, bobo talaga. Sige, magalit kayo sa akin, mga supporter ni 88. Sumusuporta kayo supporter, di ba? Sinusuportahan nyo yung peke. Tapos bobo pa kayo umintindi. Anyway, mga kababayan ko, so meron tayo re-react na video. Ito ay kaka-upload lang, kaka-re-upload lang. Nung 2012, in-upload to, pero 19 hours ni-re-upload Ang title nito, Pumanaw na Estudyante sa Cebu, Sumapi sa Kapwa Estudyante daw. Panoorin nga natin, men. Itong video na to. Ayusin natin, So, ang reaction natin, medyo pag-ingatan, GMA ito. Alam nyo na ang GMA. Maarte. Anyway, play na natin. Sa moderno nating panahon, may mga bagay pa ring mahirap maipaliwanag. Kamakailan lamang sa Cebu, may mga mag-aaral na sinaniban di umano ng masamang espiritu mula sa isang puno. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng kababalaghang ito? Dalawang oras mula sa Cebu City, matatagpuan ang bayan ng Balamban. Payak lang ang pamumuhay ng mga taga rito. Ngunit ang kanilang katahimikan nabulabog ng isang kababalaghan. A-20 nung nakaraang Hulyo. Mag-aalas 10 ng umaga. Kasalukuyang nagsasanay ng sayaw ang ilang mga mag-aaral sa isang public high school. 1, 2, 3, 4. Nung bigla na lang daw nawalan ng malay ang mga estudyanteng babae rito.
sabay-sabay. Ilang saglit pa, nagsisisigaw na raw ang mga ito at nagwawala. At lahat sila itinuturo ang isang puno ng santo. Pagka ganito, malaki ang possibility, ano. Ako po kasi ay skeptic ako. So, ang trabaho ko dito sa YouTube ay hangga't maaari hanapan ko ng scientific explanation, 'di ba? Pero kung maniniwala kayo dito, maniniwala kayo dito, walang problema. Wala namang problema eh. Basta kalayaan nyo po 'yun. Inuulit ko ha, kalayaan yung paniwalaan ito. Kalayaan nyo 'yon. Kalayaan yung paniwala ito ha. Maniwala kayo. Ako na nagsasabi. Maniwala kayo dito. Kasi aawayin nyo na naman ako pagka may nasabi ako na hindi naaayon dun sa ano nyo eh. Dun sa gusto nyo eh. 'Di ba? Ako na nagsasabi ha. Bungo TV sinasabi, maniwala kayo dito. Maliwanag? Maniwala kayo dito. Ako na nagsasabi. Ano ngayon, pwede ko na sabihin yung gusto kong sabihin. Okay na tayo ha, maniwala na kayo dito. O para ano, wag niyo akong paniwalaan. Lahat ng sasabihin ko dito, wag niyo akong paniwalaan. Para wala tayong problema. Basta maniwala kayo dito. Pero ayon sa science kasi, pag maraming nasasaniba na ganyan, pwede kasing mass hysteria yan eh. May tinatawag kasi tayong mass hysteria. Ano ba yung tinatawag na mass hysteria na yan? Mass hysteria. Hysteria. Hindi ko pa napapanood to ah. Mass hysteria. Also known as mass psychogenic illness, is a phenomenon where a group of people experience similar unexplained symptoms, often due to shared anxiety and stress. 'Di ba? Merong ano niyan, merong explanation yung sa science. Hindi naman actually sila ay yung sanib nila hindi totoo. Pero hindi naman sinasabing nagsisinungaling sila. Due to anxiety and stress 'yon. Marami nang documented na nangyaring ganyan, katulad nung naalala niyo yung naikikwento ko yun dito eh, yung War of the Worlds. 'Di ba? Mass hysteria, War of the Worlds. Yung ano yun ni H.G. Wells. H.G. Wells pala. Tama. Orson Welles pala, sorry. Iba pa pala si H.G. Wells. Si Orson Welles kasi meron siyang program sa radyo dati sa Amerika na War of the Worlds. Napanood niyo naman itong War of the Worlds na to sa ano, 'di ba? May modern adaptation to yung kay Tom Cruise. Yung sinasalakay daw tayo ng ng mga alien. Ayan oh. Some people who tuned in late and missed the introductory disclaimer believe the story of an alien invasion to be real, leading to widespread fear and confusion. So nung inano nila, binuksan nila yung yung radyo nila, hindi naman nila naumpisahan yung programa eh. Narinig lang nila inaatake ang city ng mga alien. Naniwala yung mga tao na inaatake sila ng alien. Ngayon, tumambak ang tawag sa sa mga police station na sa bakuran daw nila may nakita daw silang tumatakbong alien, tapos do sa may parang cornfield may naglanding na UFO, 'di ba? Mas hysteria 'yon. Sa kanila totoong nangyari 'yon, pero due to anxiety and stress 'yun eh. Kasi akala mo kasi nangyayari talaga yung isang bagay. So, subconsciously, dapat ikaw, kasama ka rin dapat doon. Not actually bandwagon, iba ang bandwagon eh. Ang bandwagon kasi aware ka naman na nakijoin ka lang. Ito kasing mass hysteria, hindi ka aware nito eh. Katulad nito, no,
may isang sinapian, yung parang sa stress and anxiety mo, kailangan sapian ka na rin. Pero inuulit ko hindi ito panloloko eh. Talagang psychological phenomenon ang mass hysteria. Nangyayari talaga yan. Ngayon, dito, base sa account kasi nito, no, hindi ako naniniwala na katulad dito sa pagsasadula. Diba? Yung sabay-sabay. Yung katulad na nangyari dito, diba? Nagpa-practice sila. Nawala ng malay. Yung sabay-sabay na nawala ng malay na yan, hindi ako naniniwala dyan eh. Kapag ka mass hysteria kasi, pwedeng ang mangyari, nauna yung isa, then ilang minuto, susunod yung isa. Pag kinuwento mo na, sasabihin, sabay-sabay silang sinaniban, pero in reality, may naunang isa dyan. Nung bigla na Hindi yung ganito na perfect na sabay-sabay. Now, kung totoo na perfect na sabay-sabay silang ganyan, maaring paranormal siguro yon. Kung totoo yung account na yan, na sabay-sabay silang ganyan. Kasi ang mass hysteria kailangan may mauna muna, may umimpluwensya sa iyo eh. Pero kung ganyan na sabay-sabay at mapoprovide nila ng evidence na talagang sabay-sabay na bumagsak na ganyan, pwede na paranormal. wala ng malay ang mga estudyanteng babae rito. Ilang saglit pa, nagsisisigaw na raw ang mga ito at nagwawala. At lahat sila itinuturo ang isang puno ng santol. Kasi ganito yan eh. Kung saan nagmumula ang anxiety and stress na yon, katulad niyan may nabalitaan na, kahit may mabalitaan lang yan na alam mo dito sa school natin, may nagpapakita ditong white lady. May multo dito sa school natin. Yung simpleng pananakot na yon, pwede maging cause ng stress yun eh. Na magiging resulta sa ganyan na mukhang sinasaniban. At pag nakita ito ng ibang estudyante na nangyari yan, subconsciously kokopyahin nila yan. 'Di ba? Kahit nung una nahihirapan akong intindihin yan eh. Pero meron talagang scientific explanation to. Pero inuulit ko kung naniniwala kayong paranormal yan, bahala kayo. 'Di ba? Mamaya awayin nyo na naman ako eh. Maya-maya pa, sa loob naman ng classroom, nagsisigaw ang isang estudyante. Ang 13 anyos na si Sheila, hindi niya tunay na pangalan. May na-feel ako na parang malamig na hangin, lumampi sa liig ko. Tapos noon, sinabi ng isa kong kaklase, huwag kayong umiyak. Tapos, noon, nawalan ako ng malay. Dumilim yung paningin ko. Sinubukan daw. Yung pagdidilim ng paningin yun, sign ng yun eh, yung pag-pass out. Nangyayari yan pag gutom ka, 'di ba? Yung magba-blackout ka, may tawag yun eh. Anong ang tawag doon? Nakalimutan ko na. Yung magiging unconscious ka. Nangyari na sa akin yan once. Sa loob naman ng simbahan. 'Di ba? Or baka may sa demonyo ako. Hindi, maliit pa ako noon eh. Nangyayari yan yung nagba-blackout ka, yung lalo na pag hindi ka kumain, low blood sugar ka. Tapos, hindi, kahit na sabihin mong busog ka, kung overwhelming yung stress, pwede mangyari sa'yo yan eh. Hindi yun dahil, may sumapi sa'yo. Pigilan ng kanyang mga guro at kaklase ang nagwawalang si Sheila. Pero napakalakas daw nito. Galit na galit habang nanlilisik ang mga mata. Pag sasapit sila sa akin, dumidilim yung paningin ko tapos mabigat yung katawan ko. Magpapakita sila sa akin pag nakapikit ako. Give us this day our daily bread. Dahil sa takot, sabay-sabay na nagdasal ang mga estudyante at guro. Ayan, nakaka-add ng
Nakaka-add ng takot palalo yun, yung magdadasal sila ng sabay-sabay. Ngunit hindi pa raw dyan nagtapos ang lagim. Ang iba namang mga estudyante nagwawala na rin daw habang itinuturo naman ang kanilang palikuran. Ito naman CR. May siyang babaeng nakita na mayroong dugo sa mukha. So okay, mag-feel sorry tayo, Day. Mag-feel sorry tayo. Okay, hindi naman siya salita. Dito na sila Same school ba? humingi ng tulong sa mga pulis. Pagdating namin dito, ma'am, nakita namin na maraming estudyante nga nagkulap. Ang iba ay dinala sa ilang Nagkulap. mga kaklase, pauwiin nila. Hindi naman mapaliwanag ng nangyari ito, ma'am. Kasi ang amin ko, ma'am, pinuntahan na mo ang pare, ma'am, konsulta namin ang pangyari. At ang sabi ng pare, patulogin na silang maaga at pakainin. Murag psychological problem lang, ma'am, ang explanation ko. Diba? Kahit pare mismo yun ang sinasabi. Kasi mas hysteria yun eh. Makukure yan na i-explain nyo sa mga estudyante na wala naman talagang multo doon. Feeling ko may nag-start ng kwento-kwento dyan eh. Ayon dito sa, hindi ko pa napapanood to pero ayon dito sa title, pumanaw na estudyante. Dahil siguro pinagkikwentuhan nila yon, yung pumanaw na estudyante hanggang sa nagdugsong-dugsong na. Yun ang pinagmula ng stress. Pero maging ang mga doktor, bigo raw pakalmahin ang mga bata. Base sa kanilang pagsusuri, araw na may Mass hysteria! Nakalagay sa medical pakalmahin ang mga certificate. bata. Base sa Oh. Medical report of the patient who are allegedly part of the mass hysteria from blank blank blank, 'di ba? Mass hysteria. kanilang pagsusuri, halata raw na may bumabagabag sa mga estudyante. Pwede rin daw na may pinagdadaanan ng mga itong emosyonal na problema. Kasama yun eh. Dito na iminung Cause nun eh. Stress tsaka anxiety. kahit ng mga doktor na dalhin ang mga bata sa simbahan. Ang tanong, bakit kailangan doktor sila, no? Bakit sinasuggest na idala sa simbahan? Kasi yung simbahan kasi dun psychological yung problem, psychological din yung pang-fix. Kasi naniniwala na simbahan, 'di ba? Andun si Jesus Christ, andun yung parang yun yung antidote eh. Para dun sila kukuha ng strength para labanan yung psychological din. Pero papasok pa lang ng simbahan, mas tumindi pa raw ang pagpupumiglas ng mga bata. Mga bata bakit isa lang yung dinala doon? Contributes to the well-being of, shall we say, the victims. Si Father Michael Raipan ang humarap at nagbendisyon sa mga bata. I don't know where they got the sources, but I asked the principal and the teaching force of the school and the victims themselves. Ano yung ang biktima? From what we saw, we cannot conclude that there was possession. Mass hysteria ang tawag sa sabay-sabay na pag-iisip ng ilang tao tungkol sa isang bagay na madalas na nauuwi sa malaking katatakutan. Pero bago pa ang dimano'y pagsanib sa mga estudyante, maraming kababalaghan na dimano ang naganap sa eskwelahang ito. Gaya na lang ng paglitaw daw ng isang hindi kilalang nilalang sa Naka-hoodie lang ito eh. Ano ba yan? Hindi
Di ba, men? O nakakapote or something. Hindi, ito. Paano mo masasabi na naka-hoodie lang yan, bungo? Paano nyo rin masasabi na yan ay entity? Porkit ganyan? Parehas lang tayo, hindi natin alam kung ano yung nasa picture na yan eh. Pero ang mag-a-agree tayo parehas na nakuhanan siya ng picture at nandyan siya. 'Di ba? Hindi naman porkit nakuhanan ng ganyan, dapat imbestigahan pa yan. Kasi ang nangyayari kasi kadalasan pag may nakitang picture, oy kakaiba ito, paranormal na agad. 'Di ba? Tapos dedemandan nyo ko ng patunay na patunayan mo muna na peke yan. Baliktad, tanga! Patunayan nyo muna kayo magpapatunay na totoo. Tratong ito. Dati raw kuta ng mga sundalong Hapon ang eskwelahan at marami raw Kung kuta ng sundalong Hapon, anong relevance nito? 'Di ba? Tapos may something siya dito na kulay orange ba yan? di kilalang nilalang sa litratong ito. Dati raw kuta ng mga sundalong Hapon ang eskwelahan at marami raw ang namatay rito. Pati Kasi ang mga ito yan, men, gusto ko isiksik sa utak nyo. Lahat ng paranormal na kiniklaim, by default, peke lahat yan. Lahat yan peke. Kasi ang talagang standard kasi natin science eh. Sa ayaw at sa gusto nyo, ang standard natin science, lahat ng paranormal by default peke. Now, para mapatunayan paranormal, kailangan patunayan nung nagki-claim. 'Di ba? Hindi pwedeng ang magpapatunay na peke ay yung nag-i-scrutinize. 'Di ba? Ano ibig sabihin ng scrutinize? Ini-investigate natin. Kasama sa pag-iimbestiga yung pagtatanong din eh. 'Di ba? May times na kahit itanggi mo, pwede kong i-debunk kung mahuhuli ko. Paano kung hindi ko mahuli? So, ibig sabihin, automatic, totoo na yon kung hindi ko siya ma-debunk? Parang ang labo naman ng na yon. So, meaning, lahat ng mga hindi ko napapatunayang peke, totoo na lahat? Baliktad yata. Dapat lahat yan, peke yan, if nagde-defy ng science. Patutunayan mo na lang na totoo. 'Di ba? Kaya nga from yung root word ng patutunayan tunay eh. Yun dapat ang patutunayan, yung nagki-claim na tunay. 'Di ba? Kasi lalabas niyan, men, kung sa akin nyo katulad ng bobong nagsabi sa akin na wala ka namang patunay na peke yan. Sabi sa ganon. So meaning nga, sagutin mo ang tanong ko. Kung hindi ko mapapatunayan peke yan, totoo na? Paano yung magic? Magic ni Nomer Mindmaster. May mga tricks si Nomer Mindmaster na hindi ko kayang i-debunk. So, totoo na yon? May mga tricks siya na nade-debunk ko. Higit 5 yon. So, just imagine, 5 trick niya na na-debunk kong fake. So, yung mga iba, totoo na dahil hindi ko ma-debunk. Bobo naman tayo nun. Pag ganun tayo mag-isip. 'Di ba? Guardia, nakaranas na rin daw ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Previous, alas 2 sa kadlawon, yung mga bangko pang-itsa. Nandiit siya daw yung mga bangko. Granting na totoo yung kwento ni Manong. 'Di ba? Sa bagay, security guard siya nun, It doesn't mean na totoo na rin yung sanib. Kasi kadalasan, mga kababayan ko, ang nangyayari, ganito, katulad sa mga dinidibang kong video, sinasabi ko, peke yung white lady ni Donsky. Sasabihin ng iba, hindi, totoo yan. Kasi ako naranasan ko, putang ina mo, hindi yung karanasan mo yung pinag-uusapan, yung video yung pinag-uusapan natin, yung specific na case. Hindi porket totoo yung nararanasan mo, totoo na rin yung sa isa. Huwag tayong tanga.
Yun dapat ang iniintindi nyo. Katulad nito, no, nagkikwento si Manong na na may iniit siya daw na bangko. May tinatapon daw na bangko diyan. Granting totoo tong kiniklaim ni Manong. Hindi ko na questionin Totoo ito. Does it mean ba totoo na rin yung sanib? Imposible na bang peke yung sanib dahil may isang nangyaring totoo? So parang ganito yan, men, dahil yung nahuling terorista ay Muslim, lahat na ng Muslim terorista na. Ganun ba? May isang pare na na nahuling ng molestya ng bata, lahat ng pare manyakis na. Ay tanga naman tayo noon pag ganun tayo mag-isip. Peke ang peke itong kwintas kong ginto. Lahat ng ginto peke na. Naiintindihan niyo ibig ko sabihin? Pang-itsa. Pag sinabihan ko nga, dapat yan, magkwentuhan tayo kung anong problema mo. Pagkatapusan, parang labay ang bangko. Dahil sa mga makapanindig balahibong kaganapang ito, pansamantalang kinansela muna ang klase. Nitong nakaraang linggo, kinumusta namin ang ilan sa mga di manoy na saniban. Ang third-year high school student na si Rosalie, hindi niya tunay na pangalan. Imbes na katakutan, kinaibigan na lang daw niya ang di manoy nakita niyang mga kaluluwa ng mga bata na ipinalaglag daw ng kanilang mga ina. May Tira mo ha, ito naman, mga bata na pinalaglag naman ito. School yun eh. Doon siya sinasaniban eh. Paano napunta doon yung mga bata na pinalaglag? Nagpuntahan doon sa school? May insidente ba ng pwera na lang, di ba? Malay mo, nung araw, paanakan yung lugar na yun na marami nagpalaglag, di ba? Pero layo eh. School yun eh. siya doon sa may forest. Sabi niya, may CR daw doon dati at doon daw sila inilaglag. Humingi lang sila ng tulong kasi sabi nila, iniiwan lang daw sila ng kilang mga magulang, hindi man lang daw sila binigyan ng chance na mabuhay. Naging kaibigan ko po. Just imagine baby yun, yung multo na yun. Naisabi niyang ganun na hindi daw nabigyan ng chance silang mabuhay. Hindi, malay mo pag naging espiritu ka na, fluent ka ng magsalita kahit baby ka pa, di ba? Yung sumapi sa akin kasi hindi naman niya po ako sinasaktan, parang ipinaalala niya lang yung mga promise na sinabi ng mga tao nakapaligid sa akin habang sinasapian niya ako na gawin nga po yung gusto niyang ipagawa sa kanila. Iba naman ang di manoy nakita ng 16 anyos na si Monet. Hindi rin niya tunay na pangalan. Tandang-tanda pa raw niya ang di manoy naka-uniformeng batang babae na nakikiusap daw na sumapi sa kanya. Babae. Maraming pasa. Duguan. Maganda siya. Matangos yung ilong. Ngayon, siyempre, di ba, iti-take note natin yung mga accounts ng sinabi nila. Now, tingnan natin kung may history ng ganyan talaga doon sa school. May pasa sa mukha. Malaki. Dito. May suot daw na name tag ang babaeng gustong sumanib sa kanya. Ang nakasulat ditong pangalan, Annabel Basbas. At mas nakakapangilabo ang aming mga sunod na natuklasan. Dahil may namatay din doon na Annabel Basbas. Ayon sa mga guro ng paaralan, meron nga raw silang dating estudyante na ganito ang pangalan at 6 na taon na itong patay. Sino nga ba si Annabel Basbas? Sige, imbestigahan natin. Matalinong mag-aaral daw si Annabel. Second year high school daw ito nung biglang binawian ng buhay. Madam, si Annabel nandyan sa sa kilid mo. Umupo. Sama yung upuan ko. Yun ba? Smile mo na lang.
Smile mo na lang si Annabel. Sabi ko ng estudyante. Anong kinamatay? Takot. Kasi last July 23, yung 6th year death anniversary niya. So talagang kilala si Annabel Basbas doon. Maaring na cold reading na nung bata na may Annabel Basbas na namatay talaga. Hinanap namin at natagpuan ang pamilya ni Annabel Basbas, pero tumanggi silang humarap sa kamera. Gusto na lang daw nilang isarado ang kabanatang iyon ng kanilang buhay, ang biglaang pagkamatay ng kanilang anak. Sa huli, wala namang makakapagpatunay kung ang namatay ngang dalaga ang isa. Hindi nga, ang clue doon may mga pasae. Gusto kong malaman ano ba yung kinamatay nun. Yung bigla ang pagkamatay. Kasi kung hindi magtutugma doon sa may pasa, maganda, tapos may pasa daw ang muka, hindi si Annabel Basbas yun. Minade up na lang yun. Huwag kayo maniniwala sa akin, ha? Yung mga nagagalit sa akin, huwag kayo maniniwala sa akin. Ako na yung nagsasabi. Mamaya, paggalitan nyo na naman ako. Sa di manoy sumapi sa mga estudyante. Saka, let's say si Annabel Basbas ang sumanib dyan. Ang dami naman niyang sinaniba na sabay-sabay. Pwede ba yon? Hindi, wait lang ha. Pwede ba na sabay-sabay niyang saniban? Tsaka, anong kinalaman yung tinuturo yung CR, tinuturo yung puno? Di ba? Ano relevance nun? Samantala, kasama ang mga guro, binisita ni Pastor Brad ang mga batang di manoy sinapian. Magpasalamat mo si Ginoo. Nagsagawa sila ng mga healing prayers. Yan, nakakatulong yan, yung ganyan. Hindi sa spiritual, hindi lang sa spiritual, pati sa science din, sa parang pwede mong ihilin tulad yun sa placebo eh. Pagka naka-receive ka ng ganyan, pwede kasing isipin doon ng di umano yung sinasaniban ay protektado na siya. Di ba? Mala placebo yung epekto. With the blood of Jesus, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yung pinabasa ko na yung deliverance prayer, kung mayroon pa siyang bad spirit doon sa mismo sa katawan niya, yung bad spirit, yung daotang spirito, mag-react yun. Ngayon, pinabasa ko siya ng deliverance prayer at saka inampuan natin siya ng deliverance prayer. Yun, nag-alis na ang daotang spirito. Paalala ng CBCP o ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, hindi lahat ng di manoy nababalitang sinasapian, totoo o kaya'y maituturing na demonic possession. Pag ang tao ay sinasaniban, wala siyang control sa kanyang sarili. Marami sa mga may sanib ang mukhang normal. Lagi siyang nababagabag kapag nananalangin, kaya hindi mapakali sa isang banal na lugar o mayroong malalim na pagkamuhi sa mga bagay na may kinalaman sa kabanalan. Sumangkuni rin kami sa mga paranormal expert para alamin kung anong masasabi nila sa mga kakaibang pangyayari sa nasabing eskwelahan. Sa labas ng gate nito, di umano, may naramdamang kakaiba ang grupo ni Ray. Ito Pasok pa lang. hindi ko rin hindi ko naman dinidiscredit yung kung ano man ang reading nila dito as paranormal investigator. Malay mo, totoo naman. 'Di ba? Totoo namang meron na. Actually, naniniwala naman ako sa lahat ng lugar may espiritu. Kahit dito sa bahay, naniniwala din naman ako. Ang tanong lang dito kung yung bang nangyayari sa mga bata na yun ay totoo o hindi. Kasi sometimes, isa rin yung sinasabi sa akin eh. Hindi ka naniniwala, pumunta ka eka doon. Pumunta ka eka para malaman mo. Pumunta ka doon sa lugar eka. Mangyayari yan. Ito, yung recent in-upload ko kahapon, di ba? Yung dinideclare nila yung Master Gala, pinuntahan ko din. Di ba? Sometimes kasi, yung lugar, wala namang problema doon. Baka mamaya, totoo naman talagang haunted yung lugar. Walang problema doon.
Ang tinatanong lang kasi kung totoo bang sinaniban, yun kasi yung issue. Walang kinalaman yung lugar. 'Di ba? Kung may nakita man sila diyan o may naramdaman man sila diyan sa lugar, malay mo meron naman talaga. Pero ang tanong nga kung totoo ba yung sanib o hindi. Well, pwedeng magkaroon ng relevance yun, ano? Paano ma-check yun? Gagawa ng control. Hindi ipapaalam dito sa mga investigator kung ano yung motibo ng mga sanib, kung ano yung mga kwento-kwento ng sinasaniban. Now, kung ang ikikwento nila ay nagmamatch doon sa di umano'y pagsanib, pwede yun. 'Di ba? Pwede. Hindi ko sinasabing paranormal agad, pwede. Kaya talagang pag paranormal kasi kailangan kasi ng masusing investigasyon diyan eh. Hindi yung dapat naniniwala ka kagad. Kahit nga sinasabi ni Sir Jaime Licauco, yung si Professor Jaime Licauco, sayang di ko na-meet, namatay na eh. 'Di ba? Kailangan talagang i-eliminate muna lahat i-exhaust muna lahat ng scientific explanation bago mo maideklarang paranormal ang isang bagay. Kasi yung paranormal kasi 1 in a million yan. Hindi yan hitik na hitik. May nag-comment sa akin kagabi, no? Shout out sa iyo, sir. Sabi ganun daw, hindi daw siya naniniwala kay Just Clint kasi lahat daw ng puntahan niya palaging may nararamdaman. Actually, ganun din ako mag-isip. No? Yung pag pinuntan, laging may nararamdaman. Pero kung iisipin mo, yung nararamdaman kasi pag lagi kang pumupunta, normal yun eh. 'Di ba? Ang hindi na normal, yung palagi kang may nakakapture na white lady sa camera mo. Or palagi na lang sinasabi mo na may naririnig akong multo. Yung talagang dinideklara mo na kagad. May multo ako narinig, may ako narinig. Pero kung ang mga statement mo lang parang may narinig ako naglalakad. Parang may narinig ako kasi hindi mo sure kung ano yung narinig mo na yun eh. Kung meron ka naman talagang narinig o meron ka naman talagang naramdaman, hindi mo pwedeng iwasan yon. Pero ang tanong ba, palagi bang confirm na paranormal yung nararamdaman pag pumunta doon? Hindi. 'Di ba? Kasi supposed to be masusing pagsusuri pa dapat ang gagawin bago mo idideklara isang bagay. Nafe-feel na namin eh. May nakabang na, alam na niya may pupunta dito. Punta tayo dito. Galit siya. Gamit ang infrared thermometer, electromagnetic detector, at digital camera, susubukan daw nilang alamin kung meron nga ritong mga misteryosong nilalang. May abnormal talaga siya na reaction. Tapos tignan nyo yung kamay ko, yung goosebump, tumataas yung balahibo. Yun yung... Kasi yung kasi yung ito yung cellphone natin, kahit kailan talaga hindi reliable itong gamitin pang investigate eh. Maybe, sige, nakaka-detect naman talaga siya ng electromagnetic field, to be fair naman. Kaya lang, yung ginagamit kasi sa cellphone ay software eh. Gagalaw kasi ang software, depende kung paano pinrogram ng nag-develop nun. Unlike yung mga analog na EMF meter, uncontrollable yun. Talagang pag nag-read yun, meron talaga na nasasagap na electromagnetic field. At yung electromagnetic field na nasasagap na yun, it doesn't mean na kaluluwa na agad yun. Naniniwala lang na ang kaluluwa ay gawa sa electromagnetic field. Pero hindi talaga yun yung main purpose nung gadget na yun. Wala naman talagang ginawa na gadget na nakaka-detect ng multo eh. Kung ano lang yung pinaniniwalaan na kung saan gawa ang multo, yun lang nadidetect niya. Ibig sabihin din yun, may electromagnetic field kaya tumatayo yung balahibo. Hindi pa man nagtatagal sina Rain sa paglilibot. Di umano, marami na raw agad nagparamdam sa kanila. Actually, kanina nung pumunta ako dito ng isa, parang may naglakad dito. Wala nag-lighter siya pag at the same time, may high-pitch na whining sound dito. Yung ganyan.
Tapos, Baka pusa yun, ma'am. pinatawag kami dito. May umuungol pero galing din sa second floor, sa bandang likod. Ang puno ng santol, di umano, pugad talaga ng mga kakaibang nilalang. Uy, nagmamatch! Tapos na Nagmamatch dun sa tinuturo ng mga nasasaniban. nakatingin, tinatanong, actually there was one, tinatanong kami, sino kayo? Actually pagpasok pa lang dito tinanong, sino kayo? Pero kaya lang, common kasi yun pag may puno no? Common kasi yun Nagagalit ba kayo sa akin? Nina Rain sa kinatatakutang CR ng eskwelahan, Dito lang po kami para tumulong. Ito, baka naman kasi bago mag-start yan, kinuwento nyo na, just sa CR na yan, meron nagpaparamdam dyan. Nako, cold reading tuloy nung magsusuri. Kaya dapat, walang contamination dapat Pagka, Habang po kayo magalit. humangin. Dati kayo dito ng school dati. Paki-it lang yung door. konsyensya naman ang tatanungin. Ang ikinilos ng mga sinabing nasapian, manifestasyon daw na maaring meron silang mabigat na problema. Yung behavioral reaction na yon, part of it is really seeking attention, no? The thing that will call the attention would be yung crying at saka shouting, no? So that's very easy na yun ang gagawin nila, no? Pero sadly, dito sa Pilipinas, ma'am or doktora, kahit na 10 taon ka pang nag-aaral niyan, hindi ka paniniwalaan. Mas maniniwala pa rin ang mga kababayan natin sa albularyo na walang credential. Or sa mga espiritista na hindi naman nag-aral ng mga ganyan. Kaya yung 10 taon mong inaral, wala yan. 'Di ba? Isang sabi lang ng espiritista na taob ka na kagad At saka shouting, no? So that's very easy na yun ang gagawin nila, no? To call the attention. Ngayon, balik eskwela na ang mga estudyante. Subalit bago sila nagsimula ng klase, nagnobena muna. Dahil totoo man o hindi na may masasamang elemento sa kanilang kapaligiran. Sa huli, pananampalataya pa rin sa Diyos ang kanilang magiging proteksyon at sandigan. I agree, no? Hindi lang sa kapahamakan na rin, tsaka sa talinong ibibigay ng Diyos sa kanila para mabuti silang makakapag-aral. 'Di ba? Agree naman ako dun. So, yun na yun. So, ano masasabi nyo? Inaabot tayong 40 minutes Yun lang po. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.